So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin paano nga ba tayo mas kikita sa negosyo ng pagbabayan kung ang konsepto ng business na gagawin natin, piggery business na gagawin natin, ay yung konsepto ng tinatawag na grow out production system. Ano bang ibig sabihin yon at paano ba tayo mas kikita bilang isang namumuhunan at bilang isang hog raiser, backyard man o commercial? Pag-uusapan natin yan, himay-himayin natin yan dito lang sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Sinasabi nila, ang isang pagnenegosyo ng babuyan ay isang profitable business. Tama, maaaring profitable nga yan, pero meron ding advantage at saka disadvantages. Ngayon, pag-usapan natin yung isang konsepto ng negosyo ng piggery business o pagbababuyan kung saan maaari tayong kumita ng malaki at maaari na natin ring maiwasan ang pagkalugi. Kasi isa sa mga nagiging dahilan is hindi natin alam kung paano pagaganahin at paano pagandahin ang sistema natin sa pagnenegosyo ito. Himayin natin at pag-usapan itong konsepto ng tinatawag nila na grow out production system. Ano ba ang ibig sabihin yon at paano nga ba ito tumatakbo? Okay, sa negosyo ng pagbabayan, marami kang option, marami kang pamimilian. Parang doktor yan na may kanya-kanyang specialty. Ngayon, kapag sinabi mong grow out production system, ang ibig sabihin nito is magpapalaki ka ng isang piglets at gagawin mong partner, aalagaan mo ng ilang buwan at ibibenta mo na. Ibig sabihin nito, ang baboy, ang piglets ay hindi mismo nanggaling sa iyong piggery. Ito ay nanggaling sa ibang babuyan kung saan palalakihin mo lang at kapag nakuha na ang tamang timbang is maaari mo na siyang ibenta. Sa grow out system, maraming bagay ang dapat nating mga i-consider sa grow out production system. Ibig sabihin nito, paano ka bibili ng baboy, saan at kailan? Kailan nga ba tayo dapat bumili? Actually, ang tanong dyan is saan ka bibili at paano mo bibilhin. Kasi yung saan ka bibili at paano mo bibilhin, yun yung mga factor na makakaapekto kung magiging profitable ang pagnenogosyong ito. Bakit natin nasabi? Kailan ka bibili ng baboy? Una, handa ka na ba sa pag-aalaga talaga ng baboy? Ikalawa, kung may pera ka na, kung handa ka na, then maaari ka nang bumili. Ngayon, ang tanong, saan ka bibili at paano ka bibili? Saan ka bibili is sino ba ang magsusupply sa iyo ng mga baboy? Kasi magandang lahi ba ang makukuha mo dyan? At kanino ka bibili is itong mga inaalagaan nila na baboy. Magagandang klase ba itong mga baboy nito? Hindi ba sakitin? Diba? So yun yung mga factors na maaaring maka-apekto sa pagbili natin ng mga piglets. So yung tanong na where to buy and how to buy it, kasi makakadagdag yan sa cost. Where to buy it, kanino mo bibilhin, and paano mo bibilhin. Itong pagbili mo ng baboy is bibilhin mo ba ng isahang bultuhan? Ibig sabihin, 10 piraso ng sabay-sabay, 20 piraso ng sabay-sabay, o pa isa-isa, 5 piraso dito, 5 piraso sa kabilang babuyan, at 5 piraso naman sa ibang babuyan. Makakadagdag yan sa gastos. Kasi maaaring kapag bultuhan o isang bagsakan, isang kuhaan, maaari kang magkaroon kaagad ng diskwento. Halimbawa, kung ang presyo ng baboy sa inyong lugar is 4,000 pesos sa bawat piglets, sa bawat isang piglets, maaari ka nang magkaroon kaagad ng 250 na discount. So, i-multiply mo yan into 10, ibig sabihin 2,500 pesos kaagad yan. Diba? Kaya, importante na masagot natin sa ating mga sarili, paano ba yung concept ng pagpili ko? Bultuhan ba o pa isa-isa? Kasi yan, makakaapekto ka agad yan, maaaring makabawa sa maaari nating maging puhunan. At malaki rin ang masisave natin kung maramihan yung baboy na bibilhin natin. Ngayon, saan mo bibilhin? Saan bibilhin at kanino bibilhin? Importante na masagot natin ito kasi maaaring mag-require sa atin ng transportation cost. Ang transportation cost ay isa sa mga factors at saka mga bagay na talaga namang malaki ang naiaambag sa gastusin sa negosyo ng pagbabayan. Kaya itong mga bagay na to dapat importante man na ma-define na natin, mapag-aralan natin at mapag-usapan natin sa ating piggery business. So kung
kalmado na tayo at ayos na tayo tungkol sa mga bagay na ito, nasagot na natin. So, sa malamang meron na tayong idea kung magkano na ang approximate budget na gagamitin natin at gagastusin natin sa pagdinegosyo ng katulad nito. Ibig sabihin, kung mamumuhunan tayo sa bawat isang baboy ng 4,000, maaari nating makuha ang bawat isang baboy ng 3,750. Doon pa lang medyo malaki-laki na yung medyo tubo-tubo natin, di ba? Yung medyo ipupuhunan natin. Pero at least naka-discount na kaagad tayo. Dahil dito is hindi naman kasi pare-parehas ang presyo guys ng mga piglets, full season, full cycle. Sabi nga nila, ang pinakamainam na presyuhan ng baboy base sa mga nakaraang mga cycle ng pagnenegosyo ng negosyong baboyan is dun sa month ng August, September, October, November, December, January, and February. So doon sa mga buwan na yun, unti-unti, pag dating ng August, unti-unti nang tumataas ang presyo ng mga baboy hanggang sa tumungtong etong buwan ng February. Ibig sabihin maganda-ganda ang presyuhan dahil papasok dyan yung December, November, kung saan medyo malaki at mataas ang demand. Kaya nga kung partner business o itong grow out production system ang papasukin mo na negosyo o pagnenegosyo ng mga partner na baboy, is ito yung month na magandang magbenta ng mga baboy dahil ito yung mga month na kung saan tumataas at nagiging mataas ang presyo. Ngayon, tanong ng mga katropa natin, kung mag-grow out production system ako sa aking negosyo ng pagbababoyan, anong month naman kaya maganda na pumasok at magsimula ng negosyong ito? Ito naman, sinasabi naman nila na sa buwan ng August, September, October at November, yung 4 months na yon, malaki ang maiaambag nyon para maging profitable ang business ninyo. Remember na ang pagnenegosyo ng negosyong grow out production system inangangahulugan na aalagaan mo yung baboy ng 3.5 months to 4 months na pag-aalaga o minsan umaabot pa ng 4 na buwan at kalahati. Bakit ganun ka bilis? Kasi nga guys, hindi nakasama dito yung 45 days o 30 days kung saan yung piglets ibagong panganak sa inahin. Ibig sabihin nito, sinasama na natin dun sa count yung time na naiwalay na yung piglets sa mga inahing baboy. Dahil dito, ibig sabihin, preparado na yung mga piglets natin sa nagagawing partner. Kung saan hindi na tayo magbibigay karaniwan ng mga booster feeds at diretso na tayo sa pre-starter at starter feeds. Lagi lang nating tandaan na every time na magbabago tayo ng pagkain, kailangang masiguro natin na gradual ang pagpapalit natin ng pagkain para hindi magtae ang ating mga alaga. Ganun na rin guys, dapat nating isaalang-alang na kung ano yung pinapakain natin ng mga feeds dati sa ating mga alaga, syempre ganun pa rin yung feeds na ipapakain natin. So, pwede natin itong palitan habang nag-gradual change tayo. Huwag nating ura-uradang palitan kaagad dahil maaaring magtae o maaaring magkasakit ang ating mga alaga. So, isa sa mga advantage na itong ganitong klase ng sistema ng pagnenegosyo ay syempre makakatulong ito sa atin para makatipid. Dahil unang-una, yung turnover ng budget natin, ng puhunan natin, mabilis. Ibig sabihin nito, kapag namuhunan tayo, ngayon, magbibilang lang tayo ng 3 buwan at kalahati hanggang 4 na buwan o 4 na buwan at kalahati, maaari nang bumalik ang ating pinuhunan na pera, buong puhunan, at the same time maaari na itong tumubo at kumita. Samantalang, kung magpapalaki tayo ng mga inahing baboy, paaanakin natin, mag-aalaga tayo ng piglets at aalagaan natin, gagawin natin partner, medyo mahaba-habang proseso yan. Halos aabutin ka dyan ng 1 taon. At remember, sa negosyo ng baboyan, talagang malaki at magastos ang budgetan dyan. Kaya naman importante na dapat isaalang-alang natin ang ating kakayahan. Hindi lang physical na kakayahan, hindi lang knowledge na kakayahan, kaalaman, kundi gano'n na rin yung kakayahan ng ating bulsa na mamuhunan. Dahil kapag hindi natin natustusan, wala tayong sapat na puhunan, hindi natin natustusan ang ating mga alagang baboy, itiyak hindi rin natin sila mapapalaki ng maganda at maayos. Dahil nga, ang pamumuhunan ng baboy ngayon talagang kailangan mo ng gastusan. Dahil ang mga baboy ngayon hindi na natin pinapakain ng mga lino, ng mga sagmaw o tira-tirang pagkain lang. Ngayon, importante na mapakain natin, mabigyan ng wastong nutrisyon, wastong diet, wastong feeding program ang ating negosyo ng pagbababoyan para at least makuha natin yung tamang output, tamang bigat ng baboy sa mabilis,
at sistematikong pamamaraan. So sa ganitong sistema ng grow out production system rin is makakatulong ito sa atin parang maging mabilis at maging profitable ang ating negosyo at ganoon na rin iwas na rin sa iba pang makakaakibat na gastusin. Kailangan lang nating tutukan ng mabuti yung sistema natin, mga vaccination program at mga gamot, vitamins na kailangang ibigay sa ating mga alaga. Kapag nagawa natin ang magandang sistema sa ating babuyan, idire-diretso lang natin yung cycle. Hindi na natin kailangang mag-maintain ng napakaraming gamot, kundi i-maintain lang natin yung tamang sistema. Dahil kapag nagkaroon tayo ng magandang sistema, nandyan na yan set in place na. Kapag nag-alaga ulit tayo ng panibagong batch ng mga baboy, yun lang, paulit-ulit na cycle lang. At make sure, sa bawat bagay na nangyayari sa ating babuyan, maganda man o pangit, ibig sabihin, any challenges na ma-experience natin, maranasan natin, maging learning moment yon, maging learning point sa atin yon, para at least mas pagandahin pa natin ang sistema sa ating pagnenegosyo. Tulad na lang halimbawa, kung magkasakit ang ating mga alaga, ano ba yung mga best practice na dapat gawin? Ano ba yung mga gamot na dapat ibigay? Dapat ko na ba silang bakunahan o mayroon pang pwedeng ibang solusyon? Saan ba akong mas makakatipid? So yun yung mga bagay na natututunan ng isang magboboboy habang paunti-unti niyang nararanasan yung mga experiences bilang isang hog raiser, bilang isang magboboy. Remember, sa bawat experiences, maganda man o hindi, yung experiences na yun, dun ka kasing matututo at yun yung magiging learning na madadala mo, na patuloy mong madadala habang nag-aalaga ka ng mga baboy. Ito, tanong naman ang mga katropa natin, sigurado bang kikita talaga kapag grow out production system ang pinili namin? Sa malamang at sa malamang, malaki ang tsansa na kumita ka. Pero sa kasalukuyan, hindi na natin talaga matiyak, masiguro kung magkano nga ba ang tinatayang magiging presyuhan nito after 3.5 months o 4 months na pag-aalaga. Hindi katulad yung mga nakaraang mga panahon, pagkakataon, talagang kaya pa nating i-predict. Ito, sa ganitong month, pagdating ng December, November, 200, 220 yung presyohan. Ngayon, hindi na natin kayang i-predict yan dahil pabago-bago ang mga nangyayaring presyohan ngayon. Pero ang kagandahan lang, pagdating ng November, December, sigurado na mataas ang demand kaya malaki ang pangangailangan sa mga karne ng baboy. Kaya mas sa malamang at malamang malaki yung tsansa na maaari kang kumita ng maganda-ganda. Sa panahon ngayon kasi, ang presyuhan ng baboy depende sa kung gaano kalaki yung demand at pangangailangan ng demand sa market. Ikalawa, may mga biyahero ba na pumupunta at dumadayo sa inyong lugar para mamili ng baboy na magiging sani ng unti-unting pagnipis, pagkonti ng inventory ng mga baboy sa inyong lugar na isa ring mga factor sa nagiging presyuhan. Maaaring makapagdulot ito at makapagpataas ng current market price o current live weight price ng mga baboy na bibilihin sa inyong lugar. At syempre, ito naman, kung hindi talaga, maaaring ikaw na mismo ang magkatay ng sarili mong baboy para ipabenta mo sa merkado. Sa ganitong paraan at sistema, mas makakatiyak ka na siguradong kikita ka at mababawi mo yung puhunan. Pero take note lang kailangan rin eksperyensado tayo sa ganitong sistema dahil marami tayong mga katropa na nauuwi lang sa pagpapautang ng baboy dahil hindi nila mapaubos. At kapag ganito nangyari sa inyong babuyan, kapag pinautang mo dahil hindi tayo sanay na maningil bilang isang magbababoy dahil nag-aalaga tayo ng baboy, hindi tayo exposed doon sa kung paano ba singilin yung ating mga kapitbahay, yung ating mga kakilala na nangutang at pinautang natin yung ating karneng baboy. So kaya importante rin na dapat isaalang-alang natin yung mga bagay na to bago tayo magsariling katay ng karne. Isa kasi sa maaaring makapagpalugi sa mga hog raiser na nagkakatay is yung hindi nila kayang i-manage tulad ng pagmamanage ng paniningil. Isa iyon sa may importante. Kasi nga, kung hindi mo masingil, hindi babalik yung puhunan mo sa iyong baboy. At kapag hindi mo balik, paano ka pa magkakaroon ng panibagong cycle o batch ng baboy na aalagaan? Mga katropa, para sa isang mas maganda at mas profitable na business ng negosyo ng pagbababoyan, make sure na dapat paghandaan natin at isaalang-alang natin ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin na mas makakabuti sa pagninegosyong ito. At make sure, alamin natin at siguraduhin natin na handa tayo. Katulad ng sabi ko,
hindi lang physically, kundi dapat handa rin ang ating bulsa. Hindi lang sa kaalaman, ganun din sa ating bulsa. Kasi nga, importante ngayon, meron tayong sapat na kaalaman at kasanayan, meron tayong sapat na kakayahan, physically fit, at syempre, meron tayong sapat na budget para at least matustusan ang negosyong ito para matiyak natin na sigurado nakikita tayo. Okay. So maraming salamat mga katropa sa patuloy niyong pagsama dito sa ating channel. Lumalaki na yung ating channel, palaki na ng palaki. Magsi 70,000 subscriber na tayo, no, and counting. So maraming salamat po sa inyong suporta. Abangan niyo po araw-araw may bago tayong mga dinagdag dito sa ating channel. Hindi lang sa negosyo ng pagbabayan, kundi sa iba't ibang business na makakatulong sa ating mga katropa para at least mas lalong lumago ang kanilang business at syempre mga idea at tips sa mga bagong negosyo na pwede nating pasukin. Ako nga pala ay isang teacher, isang instructor sa isang sikat na college dito sa Pilipinas. So business course din ang mga tinuturo natin, ganoon na rin ang thesis at mga research tungkol sa negosyo. So abangan nyo po araw-araw dito lang sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat.